Tibak! Sumisigaw yung engine, oh, panalo. Ang bilis tumaas ng speedometer, oh. That's impressive. So tanggalin natin ang takip para makita ninyo. Excited na ako, let's go. Salamat sa FKM, no, kaya shoutout sa iba pang motorcycle company sa Pilipinas. Baka naman, padalan nyo rin ako para ma-share natin sa mga netizens ang experience sa iba't ibang motor. Yan. Ganda! There you go. The new FKM Slick 150. So, marami special sa motor na to. Bukod sa kanyang simplicity sa itsura, ay napakaganda ng mga specs nito. Sigurado yung mga hinahanap nating bang for the buck na specs ay nandito sa motor na to. More than how it looks or kung ano itsura niya, hindi ko muna sasabihin. Focus tayo ngayon sa performance. Pero ayan yung itsura niya para magkaroon lang kayo ng idea. Kasi sasakyan ko na at hindi nyo na siya makikita. So, syempre of course, kung makikita ninyo, keyless na siya. Ayan, equipped na siya with smart key system. Buksan natin. Yun. Yun, bukas na. Angas. Napaka-safe ng motor na to. Konting ano lang, di mo siya ginagalaw. Nagme-make na siya ng sound. Kailangan pindutin mo sa susi dito sa bulsa ko. Pindutin natin. Okay. So, ibig sabihin, naiwanan mo siya nakabukas. So, kailangan natin i-turn on na. Lakas agad eh. Pag switch mo pa lang na engine, ramdam mo na may power tong motor na to. At the same time, di ba na to kailangan painitin, no? Kasi fuel injected na to. Oh, may spoiler alert. Of course, yan yung mga basic na gustong gusto natin sa motor. Hindi dapat mawala yan. Silipin muna natin yung likuran para may idea lang kayo. So yan yung likuran niya ilaw. Ang laki ng tambucho. Ayos to ah. Angas ng tambucho, laki ah. Sa unahan naman, ayan ang itsura niya. Ayos, may dating eh, no? Compact na compact, talagang head turner to. Kasi ako pa lang ang meron nito. Ako pa lang ang gagamit. So ayun, salamat sa FKM sa tiwala. And alam ko magugustuhan to ng maraming netizens, no? So yeah, lagay ko muna yung gamit ko dito sa kanyang upuan. Tapat natin sa seat. Pindutin natin si seat. Tinanong ko sa kanya, kailangan laging may patnubay ng kanyang remote, no? Hindi siya basta-basta talaga mananakaw kasi hindi mo pwede pindutin kahit nasa iyo na yung remote. Kailangan actively na pipindutin mo siya kapag mag-change ka ng gagawin. Like yan, pinunta ko sa seat. So pipindutin mo lang to ng matagal. O, pinasi-seat. Ayan, no? Pinindot ko na naman. So kailangan pindutin ko sa remote. Talagang ayaw magpanakaw. So ayun, siguro as a first impression, it will be better if this one is bigger. Pero kasya naman ang bag ko dyan. Ayan. Pero maganda doon, ayan o, ang lawak ng kanyang legroom. Meron siyang gulay board kung tawagin nga natin. So again, kukanin si remote, pindutin, buksan natin. And may switch siya para sa ilaw. So para mas makatipid ka sa baterya or sa energy, pwede mong patayin yung ilaw kapag ganitong daylight. Alam ko iba, magsasabi, ano yan, analog ba yan? Semi-digital po yan. Ewan ko lang kung kita dito. Tagalin na natin tong plastic para makita ninyo ang maigi na siya ay semi-digital. Ayan, ganda. Semi-digital panel gauge. So may 2 buttons din to worry about, set at saka mode, no? So tsaka ko na yung bibigyan ng pansin ng sobra-sobra sa full review na lang. Pero for now, magkaroon lang kayo ng idea ko na itsura niya. So sakyan natin. May built-in din na hazard switch pala. Ayan, no? For some, it may be a big deal yung semi-digital panel gauge. Kasi gusto nila fully digital na. Kasi yung iba gusto forma talaga yung nahabol eh. Pero I'm telling you, there are far more specifications that is greater than that. Kasi para sa akin yung display,
ikaw yung nakakakita niyan. So ano ba talaga yung mga importante sa yung display? Kasi ako personally, ang mga importante lang sa akin dyan is my time, which is meron siyang time dyan. Kailangan ko lang din ng fuel gauge para matansya ko syempre kung magpapagas na ako. At the same time, kailangan ko ng speedometer. So basically, yun lang naman yung aking mga hinahanap sa isang panel gauge. So for me, this one is good enough. Even it's semi-digital. Kung aesthetic lang din ang habol nyo, maganda rin naman yung aesthetic niya sa unahan, sa likuran. Just for my own opinion ha. Ayos na ayos siya, no? Very presentable, compact looking. Yun! Yung sinasabi ko, nag-i-scream yung engine, ang angas. Busina, pakinggan natin ang busina nito. Uphill. Easy, bumobomba pa. Ayos ah. And confident ako sa preno kasi by the way, ito equipped na rin with CBS or combination na yung brake niya. 70% sa rear, 30% sa front. So nagtutulong na silang dalawa kaya very good yung kagat ng kanyang braking system. Diba? Talaga nga naman, parang i-spoil ko na sa inyo yung specs ha. Uphill. Yaka no? Ito yung gusto ko kasi sa mga 150cc category. Nakayanin nila yung uphill. Naranasan ko tong uphill experience na to talaga nung sumakabilang buhay ang aking kaibigan motovlogger na si Banana Rider Motovlog. So ayun kung nasan ka man ngayon bro, alam ko masaya ka na, no more pain. Nung pumunta ako sa kanilang lugar, sobrang pababa nung kanilang eskinita sa Cavite and binaba ko yung Mio ko. And to cut the story short, nung pauwi na kami ng OBR ko na si Lourdes, ay nahirapan talaga or hindi talaga ako nakapanik. Kailangan pa naming itulak yung motor para makapanig ako sa sobrang tarik na uphill. Hindi siya mahabang uphill, hindi siya malaking kalsada, iskinita lang talaga siya. Uy, ganda ng suspension nito ha. Paparamdaman natin mabuti, matigas ba o malambot? Okay, minimal lang yung pakiramdam ko as a driver doon sa mga lubak-lubak na yon na nadaanan ko, mga sirang kalsada ng Pinas. Pinapakiramdaman ko pa siya, no? Not quite sure kung malambot o matigas siya. And malalaman ko yan mamaya pag sinundo ko na yung OBR ko. Ayun nga, so doon ko na-realize yung essence ng mga higher displacement na motor dahil sa uphill na yon na hindi nakapanik yung aking Mio na sobrang tarik talaga. Eh, naka-stock pipe naman ako. Hindi naman ako nagpalit ng panggilid. Bola lang na 12 and 10 yata, yun lang ang pinalitan ko. And si Banana, kasi pinapahiram ko siya nung Mio na yon, nung 125cc na Mio na yon, kakapanik siya doon. So hindi ko alam, baka ayaw lang ako pauwi ni Banana that day. Pero yun nga, relevance niya is doon ko na-realize yung torque o hatak ng mga 150cc na motor or even manual transmission, kasi automatic din yun eh. If I were not mistaken, it is actually the same specifications ng makina doon sa previous na na-review natin from FKM, which is the Venture 150. And FKM, by the way, sa mga hindi pa nakakaalam, is a Singaporean company which they're actually aiming to be one of the top of the line motorcycle company here in the Philippines. So alam ko yung iba tumataas ang kilay nila, sino ba tong FKM na to, hindi namin kilala. And normal lang yon na defense mechanism ng tao kapag may nagpapakilala. And it kind of reminds me itong mga bagong dating dati, let's say mga 2 to 3 years ago, na mga China actually na na kotse yun yung nare-reminds ko na tumaas yung kilay natin. Yung mga kotse na yan ay nagnais din na maipakilala yung kanilang brand dito sa Pilipinas, like yung MG, ano pa ba yung mga Chinese brand na. Hindi kasi masyado sa kotse na since no, I'm not a car guy, pero enthusiast din ako since syempre nasa kalsada din yung mga yan. Nakakapanood din ako minsan ng mga review niyan, nakakausap tayo ng mga marurunong. Ayun nga, basta yung sa mga kotse na to ay dati nagpapakilala sila, and then after a few years dun na nga sila nagsimulang mag-thrive into their specifications na talagang nakikipagsabayan na sa market, and they're offering a budget or on a very justifiable price point on the specifications na talagang solid. Kasi gusto nila magpakilala eh. Ang goal ng FKM ay ma-afford at makabili ang maraming Pilipino nito
para matesting nila ang quality nito so that the product can speak for itself. Para maranasan nyo, may experience ninyo. And marami na actually, naubos na nga yung stocks nila ng FKM Venture 150 at magre-restock na sila ngayon November sa sobrang daming tumangkilik. And dun sa mga tumataas ang kilay, syempre gusto nila may mapatunayan muna yung motor. So meron na silang schedule na Philippine Loop for the FKM Venture 150. And with this one, with the same engine specs, I think kapag may napatunayan tong si FKM Venture 150 sa durability, good quality, medyo makakahinga na ng maluwag yung mga nagtatry mag-invest into motorcycle kasi sobrang competitive ng price point ng isang to. So far, habang nagkukwento ko sa inyo, dinamaneho ko siya, napansin ko na meron siyang sandalan dito sa aking upuan, kaya yung lower back ko is very well supported, hindi siya nangangalay at hindi siya bugbog sarado. At the same time, naka-upright position ako, kaya chillax lang yung riding. Nagagandahan din ako sa pwesto ng kanyang manibela dahil hindi siya parang masyadong mababa yung mga touring na scooter kasi minsan may pagka mababa at pagka maikli. This one is para siyang naked handlebar, so it still have that adventure feels. Gusto ko yung ganitong klase ng handlebar na medyo mataas at sakto sa inyong upright position kasi mas madali itong isingin sa traffic. And according to Sir Henry of FKM, this one is made for city driving. Pero pag tinitingnan ko siya, sabi ko, sir, city driving ba? Kasi it looks like a touring bike for me. Like, gusto na itong bumiyahin ng malayo, pang long ride ba? At hindi naman ako nagkamali actually. Pareho kami tama kasi good siya for city driving. The better thing about is good siya for long rides. Bakit ko nasabi? Upright seating position. Meron siyang abang na bracket kung gusto mo maglagay ng top box. Ang ganda ng pwesto ng manibela. FI, so matipid sa gasolina. Para sinasabi ko na lahat ng specs ngayon Madami pa akong sasabing specs siguro sa full review, no? I-highlight ko na lang yan. And kung ba't ko nasabing maganda for long ride, malalaman ninyo. Ano ba yung nakatangian na hinahanap natin for long ride? Ito, dadaan tayo sa gilid. Dito ko matetesting yung kapag sa traffic situation niya, kung kaya ba talaga siyang isingit. No, kasi ito yung mga motor na pangkaraniwang sumisingit sa traffic situation. Tingnan natin kung magkakasya tayo. I think wave ba yan? Tinasa unahan ko. Kasya ako kung saan kasya yan. Sa parang wave type siya so di siya kasya doon. Sundan natin siya. Parang semi-automatic And maganda pa pala na masasabi ko is yung kanyang seat height, no? Napakababa, very Asian height friendly, no? So this one is always right turn. Kaya nandito tayo sa Gedli kasi right turn ako. Always right turn with care. With care. Tagalog na Tagalog Okay, sibak. Sumisigaw yung engine, panalo. Wow! Ang bilis tumaas ng speedometer, Woohoo! Ang angas, grabe. Ang bilis pumalo. So kung matagal ka na sa channel ko, I don't do really top speeds, no? Pero more on city driving. Yung arangkada niya, ayun, up to 80 yata narating ko, no? With just a few seconds, yung 80 kilometers per hour. That's impressive. Talagang naaalala ko yung experience ko sa FKM Venture with this one. Pero iba siya no, meron siyang gulay board. Mas comfortable ako sa kanyang handling dahil nga mababa yung seat height niya. Very good sa amin na mga taga-Pandakan. Shoutout sa mga kapwa ko taga-Pandakan dyan, no, mga pandak. City driving wise, yes, it is very bearable. Medyo parang may pagka-bulky yung size niya, di ba? Kung titignan ninyo sa itsura niya, sa first impression. Pero it doesn't feel like that kapag nakasakay ka na. Actually, nakatulong pa to kasi hindi mo mafe-feel na parang Mio ka lang mga scooter na regular na maliliit. Gusto ko pa rin yung feel niya na parang may pagka maxi scoot dahil mas stable ito with all weather. Minsan kasi ang reklamo ko sa mga 125cc na mas maliliit or bawa ganyan, basta mas maliliit na scooter or other motorcycles is kapag lakas ng ulan, sense medyo dama ko na tinatangi ako ng hangin or what. And then kapag malalayo yung biyahe or kapag nadayo ako sa Manila, which is baku-baku yung kalsada doon, ang bilis pa
ng facing ng mga motor. So yung natatakot ako minsan baka bigla na lang tumilapon yung motor ko kapag masyadong manipis, masyadong magaan. Kapag ka nasa mga tabing dagat ako, kaya nasa ibabaw ng mga tulay, nararamdaman ko na yung hangin talaga, parang saranggola ka, nalilipat ka dito sa kabilang linya kapag ka humangin ng malakas dito sa may bandang kanan mo. So all that stuff ay mga na-experience ko lang bilang sa aking pagmumotor, motorcycle enthusiast at regular na motorista kagaya ninyo, netizens. Yun ay mga pawang obserbasyon ko lamang. Kaya I'm aiming for 150cc ngayon sa kondisyon ko. Dahil ayun nga, may mga ganun ang hinahanap yung katawan ko. Pero as a beginner, you can start always at 125cc. But this one is actually a good spot. Kung marunong ka naman na talagang mag-balancing, baba naman yung seat height nito, and hindi mo naman bubuhatin yung motor kasi kapag dumaandar ka na, it doesn't feel na mabigat yung dinadala mo. Pero you have that stability na parang ang ganda ng center of gravity niya dahil nga maganda yung weight to power ratio ng motor na to. No, hindi mo masasabi na masyado mabigat para sa kanyang kayang ibuga. Hindi mo rin naman masasabi na masyadong magaan para hangin-hanginin ka lang kapag ka nasa high speed ka. So maganda yung timpla nila. Nagustuhan ko rin tong napakalaki nilang tambucho dito na screaming yung sound niya, no? Stock lang to pero ewan ko kung naririnig din nyo yung power niya. Talagang sumisigaw yung makina. Yun yung gusto ko marinig. Ang sarap sa tenga nun. Eargasm yun. Na-stuck yung engine mo, hindi ka nakakaabala ng ibang tao, pero at the same time naririnig mo may tunog, screaming sound kumbaga. This one, ayan, nasa traffic na tayo. We'll see if there's a chance. Sisingit tayo sa mga gedli kung kakayanin ba ng tour mo na ito. Medyo mainit na no? Tinanghali kasi ako. Ayan, wave 110. Kasya siya dyan sa gedli na alanganins. Kasya din ako. Sinong may sabi hindi ako magkakasya? So good siya for city driving. The only thing that you have to really put your mind into is itong kanyang side mirror, netizens. Yung kanya kasing side mirror ay medyo extending. Malaki siya, actually commendable. Gusto ko yung ganitong side mirror kasi kitang kita mo yung nasa paligid mo. Pero be extra cautious with that kasi nga ang kanyang side naman actually halos pantay lang ng manibele. Pero yung hinahabol ko kasi is kapag kakapantay din ng side mirror ng mga SUV, kaya yan, expander, halos pantay kami ng side mirror. Pero itong mga Fortuner na ganito, lagpas na yung side mirror niyan sa akin. Kaya lang malapad din sila, so di rin ako makasingit sa gedli niyan. Heavy traffic, this is a busy day. Today is Friday. Ang oras ay 10:18. Ayan, nasa orasan. Ayos talaga pag may orasan sa inyong speedometer, ang laking tulong niyan. Yun pa isa sa gusto ko sa mga 150cc netizens. Yun bang wala kang hesitation to overtake kasi alam mo na kaya ng motor mo, meron siyang sapat na power para hindi ka kulangin. Kasi minsan kapag mo overtake kasi tayo, meron mga driver, ewan ko kung naranasan nyo na to, madalas to kasya ko. Pinagkakasyahan ng click dito. Ito, masikip na to. Naku, under na tong si truck. Nakahabol. Meron kasi mga driver na kapag overtake let's say for example sa left side, bibilisan din nila, ayoko nilang pa-overtaken. Ewan ko kung that's an ego type. Halimbawa mga nakakotse, may iba dyan binibilisan din nila. Hindi naman lahat, no, may mga pailan-ilan. Mostly naman marurunong naman, may courtesy naman yung mga nakakotse na nakakasabay ko, at least dito sa lugar namin. Pero may mga ilan na parang pag nakita nilang nag-overtake ka, parang natatapakan yung ego nila. So kapag naka 150cc ka, okay lang, confident ka, kahit bilisan mo pa, kaya katang sibakin. Kaya mo umuna. At certain times lang naman yun, bawa talaga nagmamadali ka or open naman yung kabilang linya and wala naman siyang solid yellow lane or nakasulat na no overtaking, you can still overtake, no? Hindi naman kakamotehan yun, basta sumusunod tayo sa tamang guidelines ng ating traffic rules. Galing sarap na buhay ko, nagkakasya na ako sa mga gedli. Side mirror lang talaga ako medyo hesitant pa kasi baka mamaya madali ko sila. Pero kasya naman, no? Kagaya niyan, mababait naman ang mga kotse sa amin. Diyan hindi ko nasusubukan. Hindi naman ako ganun ka-desperado na pagkasyahin siya. Kasi yan nga yung side mirror lang talaga. But you can adjust it actually. Maganda naman dito sa side mirror na to. Good quality na siya kasi kung makikita ninyo, mataba at makapal ang kanyang stem. Ayan, ayos, big chunk
kumbaga. So it has that sturdy feel and the compact feels for me. Itong motor na to parang pwede mo pang araw-araw talaga pang harabas. And dito sa naked handlebar parang nagkaroon siya lalo na parang ang bait niya tignan sa unahan kapag bumase tayo sa looks. Pero dahil sa naked handlebar niya parang maginoo na medyo bastos. Bastos ka! Solid yung combination niya, no? This is just a first impression. Of course, if there's like point for improvement, just to be fair, kasi yung iba naghahanap talaga, Sir Ned, anong points for improvement mo? Yung mga tao kasi minsan kapag hindi ka nagsabi ng negative, sasabihin nila, oh, bias mo naman, hindi ka sasabi negative. Kapag ka naman nagsabi ka ng negative, oh, bias mo naman, sinisiraan mo. Di ko alam kung saan ako lulugar. Kaya sa motorcycle enthusiast, I try to just express myself or yung mga napapansin ko sa isang motor in a positive sense na kaya ko. Pero so far, ang alam ko lang naman na talaga hinahanap ng mga tao, gusto nila fully digital na panel gauge. Ako nga, personally, wala akong reklamo dyan. And of course, mas malaking seat storage. Nakita nyo kanina, very limited lang ang kanyang seat storage, but at least on my opinion, nilagyan nila ng bracket na abang for the top box. So hindi na ako problema na kapag kailangan ko magdala ng mas maraming gamit, ay saan ko ilalagay. May top box naman ako sa bahay, kakabit ko na lang, di ba? Ganun lang kasimple yun. Kapag kinabitan nga ito ng top box, palagay ko ang ganda ng tignan nito eh. Pati yung Venture ng FKM, touring na talaga, na parang adventure ng dating ano kapag may top box eh. May mga motor kasi na sense na pag nilagyan mo ng top box, mas lalong pumupogi. May mga motor naman na pag nilagyan mo ng top box, medyo di bagay. Pero kasi ako, I personally use alloy top box. And yung kasi alloy top box, it looks luxurious. At the same time, dama mo na matibay siya. So for me, yung alloy top box ang may re-recommend ko if wala ka pa talagang top box. But if you have the plastic ones, okay na yan. Basta nasa-serve niya yung purpose niya to carry things. Ipit na tayo sa traffic. Malapit na ako makawala. Finally, nakawala din sa traffic. Ito uphill. Nakaano lang ako, half throttle lang ako doon eh, distance ha. Pero nakikita ninyo, kayang-kaya na niya. So syempre, sasabihin ng iba, kaya ba yan for mabibigat na riders kagaya ko? So alamin natin ngayon, kaya ako nga susundin yung OBR ko eh, para bigyan natin ng OBR reacts, no? Para dun sa mga may angkas palagi. And kung angkas ka, pagpapaalam mo sa misis mo, maganda ba yan? Sabihin ng misis mo, oo, ito, pakinggan mo yung sabihin ng OBR ni Sir Ned para makumbinsi kita na bumili tayo nito. Yeah. Mga ganon, di ba? Nakakatulong yan eh, para malaman ng misis mo, panood mo sa kanya. Ayan o, ayan yung feedback ng angkas o. So malalaman mo, ay hindi sasabihin ng asawa mo, ay hindi ko gusto yung feedback niya. O kaya naman pag nasabi, ay gusto ko tong feedback niya dito sa motor na to. Mga ganon, di ba? Nakakatulong yan. Yung OBR reacts ko, pang mga SME, jowa, para payagan kayo lalo. Wow! Half throttle, satisfied na ako. Pag nag full throttle ka pa, screaming engine, kaya sa overtaking talaga. Ito, medyo rotonda. Testing natin yung paliko ng bahagya. Maganda ha. Maganda handling niya sa cornering ha. I mean of course, kailangan muna makabisado ng muscle memory mo. Pero my point is, dama mo naman agad yun eh, sa unang liko pa lang. Ayun, kapag may mga ganong instances na binababa ko yung paa ko, hindi ako nag-hesitate kasi nga mababa yung seat height niya. CBS is working. Reliable ang preno. Yan, kapag ganyan nagmamadali ka, solid. Woo! Actually good siya sa ano sa lubak-lubak Grabe yung mga lubak dito. Honestly, grabe yung mga lubak dito, pero it doesn't feel that ganun kagrabe. So may ease, nandun yung essence ng kanyang suspension. Ayan, lubak. Okay, hindi siya ganun karamdam. Napakaramdaman ko maigi kung matigas ba siya or hindi May pagka pedal side siya no. You can always replace naman the suspension, pero yung iba kasi syempre kakabili ko lang ng motor, alam ka naman magpapalit agad ako ng suspension, ng shock. For me on the middle side, kasi sa high speed nararamdaman ko yung tikas ng suspension niya para masuportahan yung mabilis kong takbo. On low speed naman, nandun din yung sapat na play niya para hindi mo maramdaman yung lubak.
Pero on high speed na may lubak, medyo doon ko siya ramdam. So kahit ano naman siguro motor yata, or maybe merong mas magandang suspension na hindi mo talaga ramdam, Sinabu. Sakto lang yung busina niya, no? Medyo bassy siya. Hindi siya yung kagaya nung sa mga regular scooter na beep. Medyo may pagka-bassy siya. So bagay naman sa motor, pero kung gusto nyo talaga makaagaw na attention, I recommend papalit kayo ng G-Star horn. Wow. Nag-segue pa eh, no? Shoutout sa G-Star horn kay Boss Alex. Hindi, solid yun actually. Nung nakaraan kasi nasira yung busina ko, so in-offeran ako ni Boss Alex na try yung G-Star horn for 100 pesos solid. Ito, uphill na parang level 1 lang, hindi yata, level 3 yata to. Pero yung arangkada niya, ayan, kaya lang ayoko dito, baka rumampa ako eh. Yun, aba above ko. Solid naka 80. Ang bihira na yan, walang belo. Hirap na hirap mag 60 yung 125cc dito. Up to 50 naman, 40 to 50 yung mga 110cc. So 150cc na 4 valves, naka 80 ng effortless. Not bad, no? Grabe yun Uy, lubak. Grabe yung mga lubak dito. Ayun yung mga sinasabi ko oh. Yung mga ganyan lubak ang kinakatakutan ko kapag manipis yung gulong mo and medyo malapad yung gulong neto, thankfully. Yung mga lubak na ganyan, na pahaba rin, kahalera ng gulong mo, parehas kayong naka-vertical. So pag sumot dun yung gulong mo at tilapid ka na. Motor nga natitilapid dyan, paano pa kaya pag bisikleta, no? And yun yung dahilan kung bakit naghahanap talaga ako ng tires na medyo mataba. Good na siya, stable na siya for high speed. May sapat na ibubuga naman yung motor. Iba kasi pinapanipisan yung gulong nila para mas umarangkada, mas mabilis, mas matulin, ganun. Pero kung malakas naman motor mo, you really doesn't have to matter. Mas maganda talaga, may katabaan para stable ka. Pantay yung power ng motor mo sa kapasidad ng gulong mo. Kasi yun yung naghihiwalay sa'yo sa lupa, yung gulong. So, very important yan. Kaya ako personally, isa yan sa mga pinapalitan ko agad. Haba na nitong vlog na to, pero may last pa kasi akong gusto ipakita sa inyo. Tapusin ko na to, first impression lang naman to eh. At least so far, nagkaroon kayo ng idea. Halos i-review ko na nga eh. Nagkaiba lang, hindi nyo nakikita yung mga tinuturo ko sa motor, yung mga tinuturo kong parts nya. Isa na lang, sobrang tarik na uphill. Doon tayo, mga level 5 yun. Ayan, uphill to. Ayan may buwelo konti. Pero hindi ako bubelo, dito ako sa baba, bibira. Ayan, nasa flat tayo. Kim, panik. Ang haba ng RPM. Nalula ako. Ang haba ng RPM niya. Since, ibig sabihin, pagka piniga mo yung throttle, hindi mo mapupuno agad. Ito, downhill. Downhill tayo. Engine brake. Okay, dama ko engine brake nya. Alalay lang ng konti sa preno kasi sobrang downhill nito. Alright, ito na. Ito na yung pinaka uphill. Arangkada tayo Let's go. Uy, grabe. Wala, sayang. Kulang yung kalsada. Di bale, update ko na lang kayo sa sa pag nagtagaytay ako siguro, marami dong open na kalsada. Kulang eh. Nasa 70 lang yata ako, di ko na masyado nakita. Nakapokus ako sa kalsada. Pero that's impressive kasi usually talaga hanggang 60 lang ako dito. Hirap na sa mga 125cc. Hirap na yung engine ko, sagad na niya yun. Ito kasi nagsusoli ako kasi haba ng RPM niya na medyo nagulat ako dun sa part na yun, and I don't want to risk it kasi nga ina-adjust pa natin, first impression nga eh. Ngayon ko pa lang siya naibiyahe ng medyo malayo-layo, pero tulin niya no? Halata kung meron siyang dulo talaga. Siguro pagdating sa torque, yung torque na ganito, pagdating sa arangkada, nasa malamala lang siya, pero pagdating sa mid to high RPM, nandun yung power niya eh. Masasabi ko kasing torque yung isang motor, isang bomba ko pa lang naiiwan na yung katawan ko. Hindi naman siya ganun ka-overwhelming na torque, pero pagdating sa mid to high, mid to high RPM, nandun yung tinatago niyang lakas. Kumbaga nandun, the devil inside it is in the middle to high RPM and speed. Ito nag-enjoy screaming Ayan pakinggan ninyo. Enjoy natin yung screaming sound niya.
Hindi rin nakakaalangan pumiga ng throttle kasi matipid sa gas and reliable ang preno. So that is it for today's vlog, netizens. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, make sure nakasubscribe kasi full review natin to talaga. Magugustuhan yung specifications nito, very bang for the buck ang motor na to. Sinabi ko nga sa inyo, magugulat kayo. This is the time, lalo't magpapasko, you want to upgrade to 150cc o gusto mong magkaroon ng una mong motor o dadagdag mo lang sa collection mo, this one ang abangan ninyo. Kasi yung mga mahilig sa specs wise, yung mahalagang specifications, taglay-taglay neto. So make sure nakasubscribe. Sunduin ko lang si Lourdes, tignan natin yung kanyang reaction. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.